Ayan, good morning. Ito na, bilis na tropa, oh. Nagibahan agad nila yung ano. Bali dito, yung tropa natin nandito na. Kung saan, ito, may nagpa-layout na ako, layout na kami. Para sa extension. Dito bali merong ano dito, flouting, semi Dusandanas. Kung saan ito. Para magkaroon tayo ng ano ng pundasyon. Ayan, pinapahukay ko na kaila pare alas, balong tsaka kay ipol. Yung doon nga area ng mga kumbate, medyo maputik na yun dyan, pero wala namang problema yan kasi nga tatambakan naman to, lagyan ng tambak. And dyan sa part na yung kanto na yan, dyan yung poste kung saan daming ugat, pahirapan yung paghuhukay. Yan. Mula doon papunta dito is 12 feet. Ganun din doon sa kabila mga kumbate, 12 feet din. Ayan. Nasa poste na sa'yo? Poste? Hindi, doon yung poste sa may bandang part na yan. So mga kumbate, update na lang kayo dito sa pag natapos na tong proyekto na to. Bali yung bubong, wala, pinauna ko nang ipabaklas gawa ng ganun rin naman, tatanggalin rin naman yung bubong dahil papalitan din ng kulorop. So ayan, proceed. Ayan, ito mga kumbate, simpleng ano lang, kung saan yung simpleng ugat na yan o simpleng ugat ng puno, kung hindi natin yan kinuha mga kumbate, magiging malaking problema yan pagdating ng araw. Kasi nga pagdating ng araw niyan mga kumbate, pag kinain yan ng semento, pag hindi mo yan kinuha, pag nabulok yan, diyan magkukos yung leak o bababa yung pundasyon mo gawa ng yung semento na nakapenetrate diyan sa ugat na yan, which is darating ang araw mga kumbate, bibigayan at mabubulok yung ugat na yan. Kaya pag hindi natin yan kinuha, sigurado magkakaroon ng problema pagdating sa flooring. Saka dito mga kumbate, ano rin sa yung pinapasok nating abono o peeling dito sa loob ng bahay natin, dapat wala talaga yung mga ganito mga kumbate. So kahoy 2x2, yan dapat hindi po yan kasama sa loob, dahil ayun, pinapalabas ko sa kanila yung mga kahoy. Kasi nga pag natambakan yan, pag nabulok na yan mga kumbate, gagawa ng area kung saan parang ano yung lupa, doon magkukos yung leak or magbababa ng konti o mag-area. Ayun yung ano yan mga kumbate, na okay lang yung mga ganto, plastic, okay lang yan. Pero yung mga ganto, katulad nito, ayan, talagang pinapakuha ko yan. Ayan yung mga kahoy mga kumbate, mula yan dito, hindi ko pinatabunan gawa ng pag nabulok yan, yan mga problema tayo dyan pagdating ng panahon. Ayan lang naman, okay na. Magandang araw. Fabrication ng reverse, kung saan meron tayong mating, lental beam, vertical bar. Ayan, pinapabend ko na kayong balong. Tsaka dito mga kumbate, meron akong konting tips about dito sa paggawa ng poste, kung saan hindi po pwedeng yung dugtungan or yung pinagbendan is pare-parehas. Alternate ho yan mga kumbate. Mapansin nyo, pagdating dito, yung binenda natin nasa ibaba, pagdating dito nasa itaas, pagdating naman dito nasa ibaba na naman, pagdating dito nasa itaas. Ayan, alternate ho yan pag nagawa ko na yung mga kumbate. Ayan, isang simpleng tips lang pag nagpagawa kayo ng mga bahay, kung saan dapat yung papagawin nyo talaga ng reverse is talaga yung marunong. Ayan, para hindi iwas problema pag dating ng panahon. Kagaya ho nito, alternate ho yan, para talagang kapit na kapit at talagang matibay yung pagkaka-instila. Ayan, bali yung tagaputol ng mga reverse natin, si paring alas andun sa loob, si balong yung taga-bend, siya yung pinapabend ko. Lahat stirrup, vertical bars, matting, yan, siya lahat dyan. Bali ito, sukat ng vertical bars natin para sa piling dito, 200 o 2 meters para dito sa reverse natin para sa piling. Ayan, 10 mm yan mga kumbate. Tsaka yung poste natin may lalim na standard, tsaka sa bungalow house lang naman to. Sinukat ko dito 60 cm, tsaka 50 by 50 kwadrado. Ayan, sa ano naman natin, wall, ayan, malalim na yan. Nasa yung lapad niya nasa 30 cm, tapos yung lalim niya nasa 50 cm yung lalim. Ayan.
Ayan lang naman mga kumbate, simpleng tips lang naman para sa pagdating sa reverse. Okay. Ready to buhos na lang mga kumbate. Bali yung linagay ko dyan sa wall beam, which is lintel beam lang, gawa ng bungalow house rin naman to. Ayan. Bali ngayon nagpe-prepare na kami ng panghalo, pangbuhos, kung saan yung mixing namin 5:1, isang semento, 5 sakong buhangin. Ayan. Ayan mga kumbate. Sa pagpili ng buhangin mga kumbate, yung tinitignan dapat dyan yung hindi masyadong maraming putik, dahil yung ibang buhangin napakaraming putik. Bali itong napili kong buhangin o napili namin is which is maganda to, magandang klase ng buhangin. Ito yung buhangin na yun mga kumbate. Ayan. Bali mix na siya, mayroong graba tsaka meron na rin buhangin. Ayan, ready to buhos na yan para sa beam, poste. Ayan, hindi to pangit itong gawin mong pang ano mga kumbate, pang finishing. Dapat talaga yung fine sand. Ito yung mga ganitong klaseng buhangin, pang buhos to, pang buhos tsaka pang mortar ng ano, piling. Ayan. Sa pagbubuhos din, talagang pinapabasa ko yan para talagang masiksik. Ayan, walang kapak, walang ampaw. Ayan. Ayan, ito yung binubuhusan namin mga kumbate. Wall beam, poste, tsaka ito. Diretso hanggang dun, pa eskwela. Ayan, bali kami, naghahalo kami dun sa ibabaw, gawa ng dito maputik dito sa area natin na pinabubuhusan natin. Kaya dito na lang kami dun lang kami naghahalo, tsaka namin di bubunubuhos dito. Ayan, okay. Ayan, magandang umaga. Bali ito, CHV laying mga kumbate and reverse preparation, kung saan tuturo ko sa inyo kung paano mag CHV laying. Paul, ayan, kung saan dapat ito talaga mga kumbate pinakamahalaga na dapat alam po ito ng mga nag-install sa mga bahay ninyo. Ayan, every 3 patong ng CHV, bali yung ginamit namin ditong diskarte is running band. Yung ginamit namin mga kumbate, hindi po stock band na tinatawag. Ito yung klase o pamamaraan na running band yung tawag. Ito, bali every 3 na patong ng hollow blocks. Ayan, mapapansin nyo yan, naglalagay ho tayo ng horizontal bars. Ayan, 10 mm yung nilagay namin. Pagdating naman sa vertical bars, 60 cm standard ho tayo. Ayan, galing sa poste 60 o 2 feet mga kumbate. Ayan, yung talagang inaano ko sa pagtatrabaho, dapat po talaga sakto at sakto yung paglalatag ng mga rebars, dahil nga napakahalaga niyan pagdating po sa bahay. Ayan, so yan lang naman. Ayan, CHV laying o CHV. Ano nga ba yung sabihin ng CHV mga kumbate? Ang CHV, concrete hollow blocks, yun yung tinatawag na CHV. Ito na yan, running band yung ano namin mga kumbate, gawa ng ito yung nakasanayan kong diskarte o pamamaraan sa pag-asintada. Ayan, pare alas, nakakatuwa lang, dati pahalo-halo lang siya at patiratid ng halo. Ngayon isa ng mason mga kumbate. Ayan, talaga sinasabi ko talaga dati mga kumbate na hindi talaga po pwede na mag-stick tayo sa isang kaalaman. Dapat talaga nagbe-build up yung kaalaman o nadadagdagan yung kaalaman natin mga kumbate. Para sa akin, hindi pa pwede yung kontento ka na sa ganyang alam mo. Dapat talagang gusto ko yung kasama ko pag pasabay-sabay na umangat, hindi po pwedeng nag-iiwanan, dapat sabay po. Ayan, ayan, para alas dati pa-helper lang, pero ngayon nanana mason, isa na siyang mason mga kumbate, marunong na. Ayan, bali ito yung nasintadahan naming araw na to, saka dito sa bandang part ng likod. Ito, ayan mga kumbate. Ayan, so okay na, konting tiis na lang, malaki-laki pa. Ayan,